Hello guys! Welcome back again to my channel. Now for today's video, samahan nyo ako, tara tignan natin tong bagong labas na window type aircon ng Matrix. So yan, nakita ko to sa isang Facebook page na meron nagtanong kung maganda daw ba tong aircon na to, kung sino na ba yung nakapag-try ng aircon na to. Tapos nung una kong makita, ang akala ko ay Astron, yung bagong window type ng Astron. So ngayon tignan natin yung pinagkaiba nila tsaka yung TCL, kasi yung window type aircon na nilabas ng TCL kailan lang ay magkapareho din yung itsura. So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa mga na-experience ko tsaka nabasa ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito sa video na to, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, yan. Start na tayo. So, yan. Kung makapansin nyo, ay kamukha talaga siya ng Astron. So, ito yung Astron. Yan. Tapos, meron ding isang aircon na ganyan din ng itsura. Ito yung TCL, ito naman yan. Okay? So yan, para makita natin mabuti, kumuha ako ng mga picture ng mga isa-isa sa mga aircon na to. Tapos nilagay ko sa sa Word para makita natin mabuti yung pagkakapareho ng tatlong aircon na to. Yan. Okay? Yan, yung design niya magkapareho lang, ang pinagkaiba lang yung brand. So, ayan, para makita natin mabuti. Yan, yung brand. Ito yung sa Matrix. Meron na nakalagay dito na AI inverter. Tapos yung button niya, ganun din. Kamukha din nung sa TCL, tsaka yung Astron. Kasi ito yung sa TCL. Ito yung sa Astron. Yan, kung makapansin nyo, magkapareho lang silang design. Yung pinagkaiba lang nila yung brand talaga dito sa gitna. Tapos yung sa TCL, yung bilog-bilog niya dito ay, or yung butas niya ay bilog-bilog. Yan. Pero dito sa dalawa, pareho lang yung butas nila dito. Okay? So ngayon punta tayo sa specs ng Matrix. Siya nga pala, sa mga gustong bumili ng mga aircon na to, ilalagay ko sa description yung link. Or kung gusto niyo tingnan yung specs niya, ilalagay ko sa description yung mga link nila. Okay? So, ito yung itsura. Ito yung model niya. Yan. Ito nga pala yung shop mismo ng Matrix. Yan. Ito. Okay? So, yung price niya ay 18,913.31 centavos. Siyempre, may shipping fee yan. Yan, depende na lang sa lugar nyo kung magkano yung shipping fee. So, tingnan natin yung specs dito sa baba. Yan. 1 horsepower to. So, wala pa akong nakitang na 1.5 horsepower. Siya nga pala guys, meron akong papakita sa inyo. Baka malito kasi kayo pag pumunta kayo sa link na to. Kung makapansin nyo, itong aircon na to ay ganito yung itsura niya. Tapos, pag pumunta ka sa baba, kasi pag bibili ka sa Lazada, of course, magbabasa ka ng mga nakabili na o yung mga feedback nung nakabili na. Siyempre, pupunta ka sa baba. Yan, titignan mo dito. Yan. Tapos magtataka ka, ba't iba yung pinopost nila na aircon? Yan, kasi iba eh, oh. Tingnan nyo. Ito yung aircon na nakapost dito. Tapos, pag pupunta ka sa feedback, iba. Yan, iba. Ito rin, iba yung aircon niya. Okay? So, baka malito kayo. Kasi ako, nung una kong tinignan tong aircon na to, tapos nagbasa ako ng mga feedback, nagulat ako, iba yung nakalist sa mga feedback. So, chinat ko yung seller, nagpunta ako dito, chinat ko yung seller dito, sabi ko, ba't ganun? Iba yung nakapost, pero yung mga nakabili na, o yung sa feedback, ay iba yung aircon na pinopost. Sabi nung nag-reply, yun daw etong mga to, lumang model na daw yan. Okay? Pero same lang yung specs niya. Yung bagong model nila ngayon, ganito na yung itsura niya. Yan. Mas maganda nga naman.
tsaka mukhang modern or yung bagong aircon talaga. Kasi yung ganitong aircon, yan, parang walang dating. Okay? Mas maganda nga naman to. Yan. So, baka magtaka kayo, ba't iba yung nakapost dito, pero pagdating sa feedback, ay iba yung pinopost nila. So, same lang ng specs, nagkaiba lang ng itsura. Okay? Klaro tayo doon. So, ngayon, punta tayo sa specs ulit. Ito, yung cooling capacity niya ay 9,000 BTU. Yung cooling input, 733 watts. Yung EER niya, 13.0. Yung rated input consumption, 1,450 watts. Okay. Ano pa ba yun nandito? So, yung refrigerant niya, R32. Yan. Tapos ito yung sukat niya. Tignan nyo na lang kung tama dun sa butas ng aircon nyo, kung balak nyo bang bilhin tong aircon na to. Yung warranty niya, 1 year warranty on parts and service and compressor. So, pati yung compressor niya, 1 year lang. Based dito sa nakapost. Yan. DC inverter compressor. Tapos, blue fin. Yan. RM half filter. 24 hours timer. Yan. So, yan lang yung specs na nakalagay dito. So, ngayon, punta tayo dun sa DOE para malaman natin yung power consumption niya para magka-idea kayo. So, para makapunta dun, ang gagawin nyo lang ay punta kayo dito sa energy label. Tapos, yung barcode na to, scan nyo lang sa cellphone nyo. May lalabas dyan na link. Click nyo lang yan, tapos pupunta siya dito. Yan. So, huwag kayong mali rito, tulad ng sabi ko kanina, yung photos na nakalagay dito ay yung old model. So, hindi pa updated to. Ito yung model niya. Okay, pareho sila dito. Yan, pareho lang sila. Yan. Yung specs niya, yung ibang specs niya nandito. So, magpo-focus tayo dun sa power consumption para mapabilis na lang. Okay. Sa 9 hours na paggamit mo, within 30 days or 1 month, nagkukonsumo siya ng 98.96 kWh. Okay? Klaro tayo dun ha. 9 hours lang to within 30 days or 1 month. Ang konsumo niya ay 98.96 kWh. Okay, katumbas yan ng 989.55 pesos kung ang rate sa inyo ay 10 pesos. Okay, ulitin ko ha. Within 1 month na paggamit, kung 9 hours lang yung paggamit mo in 1 month, tapos yung rate sa inyo ay 10 pesos, nagkukonsumo siya ng 989.55 centavos. Okay? Ngayon, para malaman natin kung gagamitin mo itong aircon na to sa 24 hours and 30 days or 1 month, ito yung konsumo niya. Ito, na-complete na kagad dito. Or nilagay ko na kanina pa para mapabilis tayo. Within 24 hours and 1 month, yung konsumo niya ay 263.88 kWh. Katumbas yan ng 2,638.80 centavos. Kung ang power rate sa inyo or yung charge sa inyo na sa kuryente nyo, dyan sa area nyo, kung yung power rate ay 10 pesos. Okay, nagbabago yan. Depende yan sa lugar. So yan, siya nga pala ito, posible na bumaba pa. Kasi nga, yung aircon na to ay inverter. Okay, posible pa na bumaba yung mga yan. Okay, depende na lang sa paggamit nyo. At kung tama yung paggamit nyo, at kung tama dapat yung horsepower ng aircon nyo sa room nyo. Okay? Yan guys, sana meron kayong napulot sa video na to. Kung meron kayong mga question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. So kung meron man akong nasabing mali dito, or kung meron kayong gustong idagdag, yan ilagay na lang sa comment section. Yung mga ito, yung mga link ng mga to, lagay ko sa description para sa mga gustong bumili. Or kung gusto niyo lang tignan yung specs, kung interesado kayo, yan.
Okay? Okay guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat nga pala dun sa mga sumusuporta sa mga video ko. Yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. So, nakuha ko na yung required hours watts ng YouTube. Ang kinukuha ko na lang ngayon ay yung subscribers na 1,000 subscribers na required para ma-monetize tayo. So guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Hanggang dito na lang. Kita tayo ulit sa susunod ko pa mga video. Maraming salamat. Bye!